Oo, Kasi kitang-kita. ganito yan, kung talagang merong totoong video na ganyan, bakit ngayon lang nila linabas? Bakit kailan lang nila linabas? Bakit nung umpisa pa lang hindi niyo yan linabas? Mm. At 'Di ba bakit kayo tumigil sa kaka-post? kasi wala, eh. Walang kumagat, eh. After 'Di 1 night ba? wala na, oo. Dapat Nahihiya pinag-focusan nila yan, eh. Focus kayo diyan, ituloy-tuloy niyo yan, 'wag niyong ititigil kasi totoo yan. Gano'n yung eksena, 'di ba? oo. Ga yung ano, narinig ko na pag-usapan din dun, magaling ako magpabagsak ng gobyerno. Sinabi niya yun, mamatay man. Si Harry Roque talaga, Mm. ano? Sabi niya, Meron diyan sila nagkamali. Magaling ako magpabagsak ng gobyerno. Yun yung exact words na sinabi niya. kaso mukhang siya yung bumagsak. Mukhang siya yung ano, eh. Unang-una, kung may mali ako dun sa sinabi ko, kung may dinagdag ako or may bawas dun, dapat nag-post na lahat ng nandun sa picture, eh. Oo. Na, ay, So, eto yung part na to, hindi totoo. Ito yung part na to, hindi totoo. Wala. hanggang Hindi, ngayon hindi, wala pa. oo, hindi. Kasi wala akong sinabing kasinungalingan. At unang-una, sinabi ko rin doon na in fairness sa mga vloggers na nandun, wala po silang alam dyan sa fake video na yan. At ito pa, isa pang natatawa ko, Mami Pebs. Ngayon, pinapalabas nila. Kasi nga daw, si Harry Roque ay humihingi ng asylum, di ba, sa the Netherlands. Hmm. Yung pasabog daw na yon about sa Pulburon video is mas magagamit daw ni Harry Roque para, kumbaga, dahil nga, yun yung dahilan niya sa the Netherlands. Eh. Kaya ako ginigipit ng gobyerno dahil do sa ipinakalat kong video. O, Na, mag-thank you siya sa akin. thank you dapat sa iyo, ano? O, magpasalamat siya sa akin. Pero iba nakikita ko eh. Ang nakikita ko is, kumbaga, doon pa lang sa sinabi, yung revelation na sinabi na magaling ako magpabagsak ng gobyerno. Tingin ko, mas makakasuhan siya doon. At pag nakasuhan siya doon ng sedition, pwedeng kumunik sa Interpol. Yes. Dapat ang gawin ng gobyerno dyan, yun ang i-report nila na sinabi ni Harry Roque talaga yan. Mhm. At ang totoong dahilan kung bakit nagtatago si Harry is not politics, kundi yung sa Pogo. Panigurado yun. Oo. Yun yung dapat nila kasi naging refugee ako, nak. Pwede Oo. nila yan sulatan. Tsaka 'di ba, para namang ang the Netherlands is, okay, sige sinabi ni Roque na siya ay humihingi ng asylum. Parang gano'n na lang kadali, eh, no? Siyempre Hindi, may ano talaga yan. Ano yan, iimbestigahan yan dito sa Pilipinas, kung totoo lahat ng sinasabi niya. Meron silang mga tao dito, iimbestigahan yan. Tapos yung mga papeles na pinasa niya, lahat yan iimbestigahan. Pero totoo na in 1 year and a half, hindi siya pwedeng hulihin hanggat naka-apply siya. naka-apply ng asylum. Oo. Hindi siya pwedeng Eh, hulihin. pero dun sa circle ng nandoon sa dito sa ano ba 'to, dinner, siya lang yung nagsabi nun. Wala nang ibang nag-second demotion na magpapabagsak ng gobyerno. Wala. Wala. Talagang si Roque Kasi lang. kung mapagawa lang ako ng kwento at gusto ko silang siraan lahat, pwede ko naman sabihin yan eh, di ba? Oo. Pero talagang wala naman eh. Saka anong mahihita ako kung magsisinungaling ako na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Mm. Eh kaya nga hindi sila nagre-react kasi yun lang talaga yung narinig at sinabi ko eh. Ngayon, Mami Pebs, putulin ko na dyan. No, total, si Roque lang talaga yung nagsabi. Putulin ko dyan. Nakuhin natin ito. May nakita akong post ni Maharlika. Ayan. Yan yung post ni Maharlika. Sabi dito, 17 minutes ago nung nakuha itong post na to eh, no? Sabi dito, Mother Pebbles, sabihin mo sa Trader.com, yung Tricom nga, nagbigay ako ng pera for you para makarating ka sa Maisog, Hong Kong noong June 2024. At sa ilalim niyan, Mami Pebs, meron nga yan yung $150, $100, $100 at meron pangalan mo. Ano ba to?
Ano yung mga date kasi? Yun yung sinasabi ko sa kanila. Ang date kasi ng may isog Hong Kong is July 7. July 7. Ah, July 7. Oo. Kung pinondohan niya ako para sa may isog Hong Kong, bakit may June? Ang Bakit may August? ang nakalagay dito na mga pinost niya is June 20. Umpisa June natin sa pinaka sige. sa pinakauna. Okay. June 9, 2024, $100. Okay. June 14, 2024, 100 ulit US dollar. Birthday gift niya yan sa akin. Birthday gift yung eto, $100. Oo. And then tingin ko naman hindi makakabili ang $100 ng papuntang Hong Kong na ticket, di ba? Saka hindi pondo yung gano'n. Ah, Hindi. Oo. Oh. And then eto ulit, Vicente Cunanan, June 20, $150. Ano yan? Meron time kasi na mother sesendan kita. Mhm. Meron time na wala akong budget. Oo. Help mo naman ako. Ganun ako sa kaibigan eh. Maski kalamahit, ganyan ako. Sabi niya, ay sige mother, sesendan kita. Pero meron time na siguro mataas yung nakuha niya sa revenue niya. Oo. Matulungin naman yan. Matulungin yan si Maharlika na magsisend yan sa akin. Mother, may pera ka ba? Sendan kita ngayon. And then yung iba dyan, yung sa July 5, yun yung panggastos na sinend niya sa akin. That is allowance. Wala dito sa nakuha naming na pinost eh. Meron siyang July 5, di ba? Pero bakit parang mas inaano nila? Parang mas sinasabi nila na pondo. Oo Diba? nga, dun nga ako natatawa. Hindi ba na niya alam na kapag sinabing pondo, mas masama? Oh, Mas iba yung imahe? kasi Mami Pebs, kung matatandaan natin, last year, 2024, si Katrina Ponce Enrile, may sinabi siya nun. Ang sabi niya nun is, merong pinopondohan ng China na mga vloggers sa Pilipinas para manggulo at kung ano-ano pa kalabanin yung gobyerno, etc. Ganon, di ba? So parang, hindi kaya, eto, Maharlika, pondo para sa iyo, tapos sige, ipaano mo para doon sa mga mahihimok mo. Pwedeng ganun di ba? Mas parang malalaglag sila. Sabi ko nga, ang tanga nga. Kumbaga parang, ang gusto niyang palabasin is talagang nagbibigay siya ng pera sa akin, pinopondohan niya ako for my isog. Correct. Kasi yun yung na-realize ko din. Parang sasabihin nyo na pondo, pinondohan kita para pumunta ka doon sa maisog Hong Kong. Pero And parang ang gusto niya kasi, banggitin ko rin siya sa Tricom. Hindi naman siya talaga yung nagbigay ng pamasahe sa akin, saka nagbayad ng hotel. Bakit ko siya babanggitin? Pero speaking of maisog, Mami Pebs,